Kamusta mga bossing? So magkano na ang gasolina sa inyo? Dito sa amin, nasa 90 plus na yata at dahil hindi pa rin nagpapaawat yung ating mga gasoline station sa pagtataas ng fuel, mapagasolina or diesel, eto't nilabas ko na yung aking secret weapon. Matagal ko hindi nagamit to. Sa mga nakakaalam mga bossing, yes, ito po yung aking electric na motorcycle. Wala po tong makina, hindi po to de gasolina. This is electric. Ito pakita ko sa inyo. Ayan. So, matagal nyo nang nakita to sa mga nakasubaybay po talaga sa akin. This is Star 8 Manta. Wala nang Star 8 ngayon, pero ilan lang kami na nagkaroon nitong gantong klase ng electric motorcycle. And kung di ako nagkakamali, ako lang ata or dalawa yata kami na nakarehistro. Yes, nakarehistro yan. Hindi ko lang pwedeng pakita sa inyo yung plate number ko. Nakarehistro yung aking electric motorcycle, kaya pwede kayang gamitin kahit saan. Hindi nga lang sa expressway. So, eto mga bossing, kung makikita ninyo, ito yung kanyang pinaka-motor. Electric motor yan. So, wala akong makina. Kung mapapansin nyo, meron dyan black box at may makulit na aso. Ang nakalagay dyan is yung aking battery. Walang makina. Ito yung aking electric motor. Kung mapapansin nyo, walang tambucho yan. Siyempre, walang tambucho. O, diba? So, para magamit ko to, na isang araw nginat-ngat na sa nesa akong aso. Meron ako, ayun, mas malaki yung aso nando sa ilalim ng Pajero. Nginat-ngat niya yung aking signal light. So, hindi rin pala nakarehistro to. Kailangan kong ayusin. Ayusin ko muna yung aking signal light. And, preno. Common sa mga ganito mga Chinese aftermarket parts, yung side glass na babasag katagalan, nagka-crack, naiinitan. Siyempre, lumalambot sila dahil sa brake fluid. Meron na akong biniling sight glass niya noong nakaraan, kaso hindi kasya. Masyado siyang mataba, kaya ayaw mapalitan. So, kaysa magkamali ako na nakakabili ng sight glass and pangit na rin naman yung aking brake master, eto bumili na ako ng bago. Papalitan ko ng brake master na lang. Diba? Para magamit ko muna yung aking electric motorcycle. Ito wala ng sight glass. Sa mga magtatanong nga pala sa makakabili nito, lalagay ko lang yung product link sa video description. Kasi yung mismong lagayan na or reservoir ng brake fluid is transparent. I think this is plastic eh. Yes, plastic yata. Or hindi ko alam, babasagin, parang babasagin. Ayan, so sana kasya, no? Okay, so try muna natin mga bossing. Pakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake master. Actually, madali lang. And make sure pag magpapalit ng brake master, meron kayong katabing hose or gripo kasi pag tinanggalan natin yung mga brake master, especially yung connection, tutulo na dyan yung brake fluid. So, pwedeng sira yung mga paints ninyo kapag natuluan ng brake fluid. Kaya kailangan may tubig na katabi para pag tumulo, tanggalin nyo kaagad or hugasan nyo kaagad. Okay? First thing na gagawin natin mga bossing, eto. Tabi muna natin tong aking brake master at tanggalin muna natin yung luma. Ay, sorry. Unahin pala muna natin tanggalin yung connection ng mismong brake hose. O, diba hindi ako makasakto sa sa size nung bolt 12. Yan, 12. Medyo iliko nyo na lang muna kung nakakaharang. Yan. Yan. Actually, hindi nyo na pala kailangan tanggalin ang buo yan. Kasi yung brake master naman tatanggalin natin dyan. Then, tanggalin na natin to. Pagkatanggal natin ng brake master, meron pang isang connection yan. Ayan na, natapon na yung fluid. Pag natapunan ng fluid, tubig agad mga boss. Buhusan nyo agad ng tubig. Wala yung katabing gripo, mag-ready na kayo ng timba. Yan. Tapos, meron pa yung wirings para to sa brake lights. Kabit natin syempre yung brake natin na bago. Brake master. Kailangan lang naman natin ito mapakapit eh. Yan. Meron din siyang kabitan ng side mirror, pero hindi naman diyan nagkakabit ng side mirror dito eh. Nasa fairings yung kabitan ko. Kabilaan yung malalagay yung washer.
kabilaan. Yan, ganyan. Para siguradong hindi maglilik yung brake fluid. Actually, ewan ko kung kakailanganin nyo pa ng tutorial, no? Pero gumawa pa rin ako ng tutorial para sa inyo. Para sa mga hindi alam kung paano gawin. Okay. Tapos, tanggalin din natin yung connection sa brake switch. Ang ganda niya, no? Maganda siya in fairness. Pala, di ko muna tinanggal eh. Yan. So, next, syempre maglalagay muna tayo ng fluid tapos tawag dito, bleed. Yan. Bali, ang gagamitin nating brake fluid, of course, eto. Pwede kayong gumamit, nakalagay din naman sa reservoir cup na DOT3 or DOT4, .3 or .4, whatever you want. Nasa inyo na yan. Pero, since electric motorcycle or electric bike lang naman to, ang max speed naman na to na nahubukan ko na dati is na mga nasa 80 kph. Ginagamit ko is, pwede na .3 or DOT3. Pero sa totoong S1000R, malaking big bike yon and masyadong mabilis at mabigat talaga yon. I would recommend DOT4, okay? Dito lang ako gumagamit ng DOT3. Pero sa mga sasakyan ko, mga SUVs, DOT4 ang ginagamit ko. Meron din namang brake fluid si Presto na pang DOT4. Yan. Tapos, magsasalin lang muna tayo. Kailangan lang muna nating, medyo nakaganyan siya. Tapos, sasalinan na natin siya ng brake fluid. Sensya na guys kung medyo naboblock ko yung camera. Ha? Ayan. Ayan. Tapos, gagawin natin, bomba ng bomba. Kung makikita ninyo, habang binobomba natin yung ating brake master, may lumalabas na hangin. So, inilalabas ng ating brake master yung hangin na nasa system. Tapos, bumababa yung brake fluid level natin. Okay? Yung iba, ganyan ang ginagawa, bomba ng bomba hanggang maubos yung hangin. Pero yung iba, para mabilis, pwede kayo mag-bleed dito, bubuksan nyo muna yan, luluwagan hanggang sa ma-bleed dyan. Pag puro fluid na ang lumalabas, okay na yon. Dito ngayon sa baba, ang mapapayo ko, ganito gawin nyo. Ayan. So, medyo may kalakalawang na rin yung aking brake fluid, oh. Ayan. Tanggalin nyo muna yung buong bleeder. Ayan. Hayaan yung tumulo ng tumulo yung brake fluid na yan. Nang malinisan din siya. Ayan. Tapos, takpan ng daliri. Pinutin sa brake master. Ayan. Bago bitawan yung lever, takpan, bitaw. After nating ma-bleed yung yung rear brakes, dito na tayo sa ating front brake. Sa right naman. So ganun din. Kailangan muna nating buksan. Then gawin din natin yung ginawa natin sa kabila, takpan yung butas. Then press brake lever. Mararamdaman nyo naman na hindi kayang pigilan ng daliri nyo eh. Then bago bitawan, takpan yung butas. Then bitaw lever. Then press ulit. Ayun, hindi na kaya ng daliri ko. So, lagay na natin yung bolt. Pag ganito, tinatanggal ko muna yung bleeder. Tapos mano-mano muna, kamay. Takpan, bitaw. Pindot sa brake, bitaw, takip, bitaw sa brake, pindot, ayan, pindot, pindot, ayan. Wait lang, kailangan ko magsalin. Pipigilan nyo lang ng daliri nyo guys. Kapag nararamdaman nyo nang hindi na kayang pigilan ng daliri nyo, ibig sabihin nyo na yon.